Walang bakal guys oh. Anong nangyari? Ay hala. Anong nangyari dito? Ay butas. Ayun oh. Ay grabe, wasak na wasak oh. Isang pangyayari ang hindi namin inaasahang madadatnan namin dito sa pinagsisikapan namin na maipatayo na munti naming pangarap na transient. Bakit gano'n naman yan? Grabe naman yan. Diyos ko po, kakaiyak yung pader. Butas. Ibig sabihin may gumagamit ng tubig kasi bukas. Siguro. Ayan oh, bukas oh. Kasi Tatandaan ko si Naraton ni Rans. May vlog pa nga tayo nun, di ba? Oy guys, magandang hapon. Kamusta po ang lahat ng mga viewers natin, yung mga manonood natin, OFW at yung mga viewers natin sa Pilipinas. Hopefully nasa mabuti po kayong kalagayan. So yun, kung bago pa lang kayo, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-follow ang ating page na Marcos TV channel para po maging updated tayo. I-click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para naman mag-appear po sa inyo yung bawat upload natin sa araw-araw. So alright, ngayon pupunta tayo sa farm. Bago tayo mag-mission ay pupunta tayo sa farm kasi may natanggap po akong hindi magandang balita. So ito hindi pa alam to ni Commander. Tayo pa lang yung makakaalam nito. So titingnan ko, i-confirm ko kung totoo yung natanggap kong balita. So yun, sinasabi ko na agad, i-share ko na po sa inyo na bad news talaga. Bad news talaga to. Kaya kanina pa iniisip-isip ko kung anong dapat gawin, paano natin ipapaalam kay Commander itong nangyari, ganyan. Kasi tiyak, sigurado ko magagalit yun. Lalo na yun, syempre sa mga bagay-bagay, lalo na pag may konting problema ay ano na agad, iniisip-isip niya na kaagad. Kaya yun, tara, check natin kung ano nangyari dun sa farm. Kasi mukhang bad news talaga eh. Tara, tingnan lang natin. Kasama ko si Rans ngayon before kami pupunta kay Kalahati Ninja kasi ang mission dapat natin ngayon ay kay Kuya Milencio, pero since si Doc ay may seminar sa Manila ay na-move tayo ng Friday, kaya punta na muna tayo kay Ate Ninja, pero dito muna tayo. Tara, samahan nyo kami guys, biyahin natin to almost 10 minutes. Habang nagmamaneho ako ng mga oras na to ay napapaisip talaga ako kung totoo ba yung binalita sa akin o baka naman pinagtitripan lang ako. Pero kung totoo man, siguro iniisip ko na lang na wala naman siguro ang may kagustuhan sa nangyari na ito. Alright guys, dito na tayo. So sobrang putik dito. Talaga tinan mo naman yung gulong natin oh. Grabe, kapit na kapit yung putik. Hindi kasi tayo makadaan dito. Ito talaga yung daan niya eh. Kaso ang problema, andyan pa yung mga panambak na itatambak yata andyan sa kalsada. Nakaharang pa dito. Hindi pa naikakalat. Kaya ito lang yung nagsisilbi nating daan dito. Grabe oh. Puno ng putik. Dulas niyan. So tayo dito ay almost 1 month nang hindi pumupunta sa, kung di ako nagkakamali, kasi 2 beses tayo umuwi ng Isabela. So hindi pa ulit ako dito nakabisita. Si Commander ang pumunta dito last time. Siguro mga 1 week ago pumunta dito si Commander. Kung di ako nagkakamali pumunta siya dito. So titingnan natin kung ano yung nire-report sa atin. May nagsabi kasi sa atin eh. Wala naman, parang wala namang problema. Ayun, mali ito, nakita ko sobrang damo. Yan. Sobrang kapal ng damo. So maganda pala na ito kung hindi ito ang tawag dyan? Tabas. Mapapagamas. Sprayan ng pampatay ng damo para mabilis. Grabe ang kapal na oh. May mga hollow blocks pa tayo ditong kaya. Yung mga buhangin sa bagay gagawin pa naman dito eh. Ano kaya nire-report sa atin? Ay ayun. Ay hala. Ano nangyari dito? Ay kainaman na.
Bitak-bitak guys yung simento. Ayan oh. Biyak-biyak yung simento tapos na ano, nahukay yung lupa sa gilid. Tas ay grabe. Pagilid oh. Tumagilid yung simento. Ay, problema nga ito. Tara, tingnan natin dito sa dulo. Parang may nakikita ako dun. Ay, butas. Ayun o. Ay, grabe naman yan. Simula guys dun sa ano, halos lampas kalahati hanggang dito sa dulo. Patumba na yung ano, yung semento. Ay, laki ng biyak oh. Tapos puro biyak, tapos tagilid, nakatagilid siya, tapos yung baba niya, ayan, nahukay. Ay, grabe. Ay, hala. Ay, grabe, wasak na wasak oh. Ay, kaya naman na yan. Butas, guys. Butas na butas. Oh, simula dun sa ano hanggang dito sa ano. Ito may biyak din oh, yung dulo nito. Pati dito, siguro nabigatan ito. Nabigatan dito. Kasi sabi nung ano, nung... Tayo ng tubig eh. Yan ba yung ano ng tubig? Ay, ito grabe, lalim nga. Ito yung hanggang dito yung tubig niya, guys oh. So, ibig sabihin hanggang dito yan. Hanggang dito yung tubig niya. Kasi nung umalis yata tayo, ay nung pupunta din sila commander, tatanda ko may picture pa siya eh. Wala pa to. Tapos, siguro mga 1 week ago, umulan ba ng umulan dito? Dito mga nakaraan ba? Malakas? Kada ano natin ah. Kada hapon. Kada hapon. So, yung nag-report sa akin, sabi niya, lumalim daw yung tubig dito. Hanggang dito nga daw. So sabi niya i-visit daw natin yung pader, pero wala naman na siyang nabanggit. Kaya sabi ko sige, pupuntahan ko. Hindi ko naman guys sina-expect na ganito pala. Parang may napansin ako dito. Sadya bang walang ano? Sadya bang walang bakal? Walang bakal oh. Ayan oh, di ba dapat may bakal yung pagpapasukan ng ano? Di ba dapat may bakal at least man lang 2 hollow blocks? Walang bakal guys oh. Anong nangyari? Oh, wala oh, di ba dapat may ganito yan? Tapos dyan nakapasok yung hollow blocks? Wala oh, hanggang doon wala oh. Ay, kayo naman ah. Paano hindi bibigay? Paano hindi mabubutas? Eh, wala namang bakal. Bakit gano'n naman yan? Grabe naman yan. Ang dami-dami nating bakal na ino-order nun eh. Tapos itong walang bakal. Hindi ko alam guys, hindi ako perfecto sa hindi ako perfecto, wala at as in talagang ang knowledge natin sa paggagawa to siguro 5% lang kasi nagbe-base lang naman tayo sa mga pabahay natin. Pero guys, hindi naman siguro, ewan ko ay correct niyo ako sa comment section kung mali ako, na dapat ito may bakal na mga nakatayo kasi nakapasok doon yung hollow blocks. Pero ito wala oh. Grabe naman yan. Ayoko lang magsalita guys. Ayoko lang magsalita pero ng masamang comment dun sa mga pero hindi ko alam kung sa mga karpentero, baka may karpentero dyan, i-correct nyo na lang ako, baka naman mali ako na sadyang walang bakal yan na nakaganyan. Pero pagkakalam ko meron talaga kasi dun, kaya nga may butas ang hollow blocks kasi yun ang purpose din nun, bukod sa bubusan yun, dun isinusuot yung bakal. Wala, layo ng gap at least man lang sana kung 2 hollow blocks dito may bakal na ulit. Pero wala guys oh. Paano yan? Baka buong ito walang bakal. O madadalang yung bakal niya. Grabe naman yan. Wala oh. Kaya naman. Tsaka ito yung sinasabi ko noong una. Kami nga, sabi namin maganda talaga ito, di ba noon?
na may butas, tas may PVC para kahit pa paano lalabasan yung tubig. Siguro ano din, iniisip din nila tatambakan pa kasi ng lupa kung magbubutas, mababaliwala lang yung butas. Pero kung kahit pa paano saan nalagyan pansamantala, hindi na istak ang tubig. Ilalabas na lang. Oo, nalalabasan. So, aminado naman ako may mistake din kami dito. Kasi, hindi namin inalam yung sitwasyon dito kung nagbabaha ba o hindi. Kasi ang nasa isip ko, alam mo yung ulan, yung ulan na i-absorb din ng lupa. Yung normal na nangyayari sa ibang kalupaan, ganun. Hindi ko naman na-expect na bumabaha ng malala dito. Naipon yung tubig dito sa amin. So kung alam ko lang, dapat pagtapos ni Kuya Aris, hindi na muna ako nagpa-Isabela. Pinatambakan ko na muna to para pantay yung lupa. Kasi ito guys, pag ganun nga siya, kaya medyo mataas din yung bakod. Kasi dapat tatambakan muna to ng bako para mapantay yung lupa. Okay, hindi naman, wala naman sa amin nag-abiso kahit isa man lang na unahin nyo pong patambakan yan para mapantay ang lupa, mapabutasan nyo ng mga lusutan ng tubig kasi po dyan ay nagbabaha. Wala naman sa akin nakapagbanggit. So usually lupa to, so ang iniisip ko i-absorb lang ng lupa yung ulan, di ba? Tapos dito, ito yata yung may mababa na area, talagang yung galing sa kalsada, may chance din na pumunta dito talaga yung tubig. Yan guys, umula di hanggang dito. Oh, yan oh. Ito yung magmumula. So, paano gagawin natin ngayon yan? Ang haba niyan. Hindi, ibig sabihin ang mangyayari nito guys, papabakbak na naman natin to. Tatanggalin na yan lahat. Simula dun sa ano na yun, hanggang dito. Ang haba nito guys. Hindi ko alam kung mailang hollow blocks yan. Baka may 1,000 pa yan mahigit. Di ba? Baka may 1,500 na hollow blocks yan. So gagastusan naman tayo dyan. Nabuti na naman 200,000 yan. Na dapat may dagdag na natin dun sa pampaayos nito. Doon ako nahihiwagaan. Ba't wala siyang bakal? Grabe naman yan. Tsaka nabuwal yung gilid niya. O yan o. Yung pinakang ano niya. Yan o. Malambot yung lupa niya. So nahukay. Nahukay yung loob niya. Check nga natin sa iba kung may tumagilid pang iba. Check natin dito. So ito wala naman. Wala naman nangyari dito. Ito may mga konting crack lang. Tapos dito sa kabila. Ito wala dito nangyari. So ibig sabihin, mas mababa yung lupa doon, yung puwersa ng tubig doon na ipon. Kaya bumigay yung ano hindi na kayanan ng pader. Mahirap na kasi magsalita eh. Grabe naman no. Hindi pa to alam ni Commander, so gawin na lang natin. Ay, magagalit kasi yun, sigurado. Gawin na lang natin bukas ay magji-gym kami. May lakad yata kami bukas. So, i-timing na lang natin na good mood siya bukas. Tapos sabihin natin pupunta dito. Grabe naman yan. Intindi naman ang pangyayari na to. Nakakaiyak naman tong pangyayari na to. Nakakapanghina. Kasi isipin mo yung lawak din guys. Yung lawak ng semento na yan, kaya na yan magbuo ng isang maliit na bahay. Di sana pinabahay ko na lang yan. Yung ginastos ko dyan sa part na yan, pinapabahay ko na lang sa tinutulungan natin. Nakatulong pa. Kaysa mauuwi lang sa wala, anong gagawin dyan? Gigibain, titibagin. Mga pantambak yung hollow blocks. Di wala na. Check nga natin yung dito, yung tubig. So ito tira pa yan. Ito natira pa to. Hindi pa to na finish. Check natin. Ay!
Grabe naman yan. Bukas yung tubig guys, oh. Sinara mo to, di ba? Yung huling ano natin dito. Nung huling punta natin dito before tayo umuwi ng Isabela. Di ibig sabihin may gumagamit ng tubig kasi bukas. Siguro. Ayan, oh, bukas, oh. Kasi. Tatandaan ko sinaraton ni Rans. May vlog pa nga tayo nun, di ba? Oo. Pako ang pinagamit yung pako. Isinaraton ni Rans, inilak niya ng pako. So, ibig sabihin nakabukas, may gumagamit ng tubig natin. Ay, kay naman yan. Kay naman ng mga tao din pala, oh. Nakasara na nga, eh, hindi naman kanila. Tapos, ginagamit. Hindi wala, okay lang sana kung nagpaalam, di ba? Nag-chat man lang, ma'am, pwede po ba kami makigamit ng tubig? Wala po kasi kaming tubig. O sige, walang problema. Kaysa magtataka kami na may babayaran kaming tubig na hindi kami gumagamit. Nakabukas guys, ibig sabihin may nagpupunta dito, binubuksan niya yan. Gumagamit sila ng tubig. Kaya naman yan. Eh. Tsaka ito, isa dapat ito, ano, may ano din dito, malaking tulong to eh. Yan oh. Itong ginawa na ano, na makakatulong kaya tingin mo kung meron dito sa harap. Sarap. Kahit pa paano. Kahit Kasi yung galing kalsada, hindi papasok sa atin. No? Dapat ito guys, nilagyan din dapat ng ano. Dapat kasi dito yan, dito ang baba eh. Oo nga, kasi ito, oo nga, mali nga. Dapat itong ano na to, nandito, ano? Dito ang baba eh. Sa bagay, baka sabihin ng mayroon, magaling naman tayo, kung marunong. Pero sa totoo lang, dapat ito nandito kasi dito mas mababa yung area eh. Itong, ano na to, drainage. Grabe naman pangyayari to guys, nakakapanghina. Kita ba nila? Kita bang tagilid? Kita ano? Kita sa Dito sa likod siguro dito. Hindi, huwag dyan rin. Dito na lang. Wala tayong choice guys. Wala tayong ibang magagawa dito kundi solusyonan na lang to. Hindi naman pwedeng tukuran mo ng kahoy yan sa likod para lang di bumagsak. Hindi yan safe. Para sa mga uupa dito, hindi yan safe. Grabe naman yan. Kasi guys, ang nangyari niyan, dapat tatambakan na talaga to. Kaso nga lang, nangihinayang din kami dun sa dapat nahuhukayin dun sa gagawing pool. Pwedeng ipang tambak, sayang yung lupa. Kaso nga lang, nag-change din naman ako ng decision na sabi ko, gagawin kong fiber yung swimming pool kasi wala nun dito. Gusto ko yung kakaiba naman. So sabi ko, ipapa-fiber ko yung swimming pool glass. Di walang hukayin. Sabi ko dapat, noon pa tayo nag-final decision para napatambakan na kaagad natin to. Hindi ma-istaka ng tubig dun. Di ba? Pwede nang butasan bawat gilid ng semento, yung lalagyan ng PVC para labasan na ng tubig. Nakakapanghina naman yan yung pangyayari na yun guys. Lala. So, paano? Wala naman tayong magawa, nangyari na. Ano na lang. Pagsubok siguro, no? Sa mga, ganyan naman talaga eh. Pag may mga taong gustong nagsusumikap, magnegosyo, o nagsusumikap na para mabago ang buhay, bibigyan ka talaga pa rin ng pagsubok siguro, no? Kasi ito, pagsubok yan eh. Paano natin i-handle? May stress ba tayo? So, yun, pagpasadyos na lang natin. Lesson yan. At ano na lang, hahanap tayo ng magaling na karpentero na lang siguro na magtitibag at magpapatuloy nito. So, yun na lang. Tapos, pagka naayos, diretso patambakan ka agad natin. Tapos, palagyan na ng mga butas. Pero hindi pa ito ma-flooring kasi maulan na eh, tag-ulan na eh. Maano man lang, matambakan man lang, tapos mabutasan yung bawat gilid. At least hindi na i-stack yung tubig. Diba? Ganun na lang siguro gagawin natin. Pero to, wala na tayong magagawa. Move on ang gagawin natin. Pero si Commander, sigurado, hindi ko alam kung anong reaction nun. Pero, okay lang yan. Paliwanag na lang natin na okay lang yan. Ano lang yan. Pagsubok lang yan sa atin ni Lord. Kailangan lang nating alamin o paano susolusyonan. Yun na lang siguro. So tara, umuulan na naman oh. Pupunta pa tayo kay Ate Ninya guys. Kahit ganyan yung panahon, okay lang yan. Alright guys, so yan, nakalis na tayo dun sa farm at sobrang sama na naman talaga ng panahon. So sasabihan ko na lang siguro si Commander, pakiusapan yung kapatid niya kasi yung kapatid niya ay isa ding magaling na na karpintero
Siya ay gumagawa ng mga building, commercial building, malalaking gawaan, malalaking project yung tinatanggap niya. So sabihan ko lang yung kapatid ni Commander na baka pwedeng paluwasin muna natin dito sa sa Quezon. Tayo na lang bahala sa pamasahe, lahat, tapos dagdag sahod na lang siguro kasi malayo sila. So may pinagawa kasi ako sa kanila doon sa norte nung umuwi kami. So nagustuhan ko talaga yung trabaho nila. Kaya yun, hindi ko naman sinasabing hindi magaling sila, Kuya Aris, magaling din naman sila. Talagang siguro hindi ko alam kung sino yung gumawa dun sa part na yun, kasi hindi naman kasi si Kuya Aris yung nag-handle nitong project natin eh. Kasi nga, yun nga, sabi niya hindi daw siya kasi yung nakausap natin, kaya hindi siya yung nag-handle, kumbaga sumusunod lang din siya. So ayun, hindi ko naman sinasabi na hindi sila mahusay, kasi nakita ko din naman sa bahay natin niya yung maganda din naman yung pagkakagawa. So may pagkakataon lang talaga, siguro nagkataon lang na bumuhos ang ulan ng malakas at hindi natin alam na nagbabaha doon ng ganun kagrabe, kalala. So hindi natin napaghandaan yun, pero okay lang. Kaysa magpaka-stress tayo, di na lang, isipin na lang natin ay yun nga, kagaya sabi ko kanina, lesson learned, at yan ay pagsubok lang yun sa atin ni Lord. At saka ako naman, kapag kami mga ganyang bagay na nangyayari, hindi ako nagpapa-stress dyan talaga. Alam ni Commander yan, hindi ako masyado nagpapa-stress dyan. Ano lang, kumbaga, ang iniisip ko na kaagad dyan, yung solusyon, kung ano yung pwede nating magawa sa mga ganyang pangyayari. O ganun talaga ako, hindi ako magpapa-stress masyado. Pinagpapasa Diyos ko lang palagi. So yun na lang gagawin natin, din mamaya report na natin kay Commander, sabihin na natin sa kanya. Or bukas, tatingnan natin kung good mood mamaya, di-report na natin. Kung hindi naman, di bukas na lang siguro pag matsyampuan natin good mood pag nag-gym kami. Alright, so tara, samahan nyo kami at magbabiyahe muna tayo. Punta tayo kala Ate Nina. At kinabukasan nga ay isinama ko si Commander dito, pero hindi ko na sa kanya sinabi upang siya na mismo ang makakita. Nag-crack? Oh my God. Kailan po yan nakita nyo? Bago po kami dumating galing civil and tubig. Paano nyo? Grabe, nag-crack daw yung pader namin. Ay, oo, may crack. La. Hindi, ang pagkagawa. Titibagin po yung ganyan? Ay, grabe naman yan, babe. Nagtagilid itong pader. Tatagilid talaga yan, wala kasing putas silang nilagay na paglalabasan ng tubig. Grabe naman. Wala po kami dito ni Busing. La, ito na bakbak, babe, oh. Ay, grabe naman yan. Kakaiyak naman yan. Diyos ko po, kakaiyak yung pader. Butas. Babe, tsaka walang dito, oh. Tingnan mo. Walang ito, oh. Walang kabakal-bakal. Ba't ganyan? Walang bakal dito sa ilalim. Pag malayo yung niya, yung bakal niya. Tingnan mo yung bakal. Oh, crack dun sa taas, oh. Grabe naman yan. Nakaka naman yan. Kapanglumo naman yan. Ito ba tumagilid? Kunti. Kunti dito banda. Kasi nabigatan dito ay dito ang Dito po kasi yung yung tubig Kaya kailangan talaga may drainage sana dun sa harapan natin. Drainage sa harapan, tapos may tubo dito. Grabe, nakakaiyak tong nangyari na ito sa bakod natin. Ang daming nangyari dito na dyan sa mga ang hirap magsalita. Kakaiyak baga. I need you now, I need you now, I need you now.
Oh, hukay. Hukay yung ano. Tagilid na itong bakod. Yun, kung babaklasin yan, hanggang dito. May mga crack, oh. Kaya nga, simula dito yan sa poste. Hanggang doon sa dulo. Yung daming hollow blocks pa rin. Baka may magawa ng paraan yan. Alam ko na ganito yung magiging reaksyon niya at masasaktan talaga siya. Kasi nga matagal namin pinangarap na makabuo ng ganito at ang masakit nag-uumpisa pa lang ay ganito na kaagad. Alright, so yun. Yun nga yung nangyari dun sa ano natin. Anong plano natin? Ikaw, kung anong plano mo? Hanggang ngayon ay hindi pa din ako ano. Huwag na nating ituloy. Tuloy natin, syempre. Tutuloy natin yan, guys. So, masakit lang din sa ulo talaga na ano, na isipin na yung bang mag-aantay ka na naman ng ano, mag-aantay ka na naman ng oras ng araw na imbis pwede na sanang yung araw na yung mailaan doon sa ibang gawain. Pero wala ganun talaga eh. Nakausap mo na ba yung may-ari ng lupa? Oo, humihiling ako sa kanya na sabi ko ay kung pwede palagyan niya din ng drainage canal yung harapan natin. Kasi tayo lang walang drainage doon eh. Yung lupa natin, yun yung mababa. Tayo pa yung walang drainage. Eh, yung mas matataas doon, nilagyan niya ng drainage canal. May canal yun. Eh, kahit pa paano, kung may canal sa harapan, may drainage, hindi sa atin mapupunta lahat ng tubig. Galing doon sa matataas na lupa. Kaya sabi ko sa kanya, ihiling ako na gawan din yun yung harapan natin kasi kailangan yun. Kasi lahat ng tubig galing sa taas, eh, sa atin mapunta. Sumagot. Wala, nagsinlang. Kausapin ko siya ng personal. Yun din yung napansin namin doon kasi yung sa kabilang area, ang taas na ng lupa, pero may drainage pa. Tapos dun sa amin, kung sa alin yung mababa, yun yung walang drainage. Then, ang tendency, ang mangyayari talaga, lahat ng tubig na yun ang gagaling doon sa kalsada o doon sa kabila, sa amin pupunta kasi doon mababa yung area. Kaya yun, maganda din talaga yun. Sana may drainage talaga doon sa harapan ng ano na yun. So, ayun, wala na. Wala na tayong magagawa doon. Kamusta? Sumagot sila kuya mo? Hindi pa sumagot. Pero nasabi mo hindi pa? Oo, kaso nga lang ay busy pa nga sila, may malaking ginagawa ngayon. Ikukulitin ko na lang para ikaw ang mag-decision. Sumagot sila Kuya Aris dun sa kung bakit walang bakal yan, sabi nila. Sabi puno naman daw yun ng bakal. Paano punuin? Nakikita natin dapat na andun pa yung mga bakal na nilagay nila, di ba? Puno Kasi daw. kung yun na isang straight mula, yung na isang straight, makikita yun kasi may simento pa sa taas. So, ibig sabihin dapat nandun pa yung bakal. Pero wala naman bakal eh. Walang bakal. Yung space niya, maluluwang yung space niya. Di ibig sabihin, walang bakal yun. Kaya sabi ko grabe. Grabe yung nangyari. Na halos magkano ang nagastos natin dun. Para tayong dun na-scam. Para kami ni-scam dun. Kasi, syempre, nasira yung pinagawa. Pera pa din yun. Ikaw, anong decision mo? Tutuloy natin yun, syempre. Yun ay, matagal na nating dream yun na magkaroon ng ganun. Kaya tutuloy natin yun. Ano na lang, unang-una ay meron dong lesson. Maraming matutunan dun sa nangyari na yun. Tapos, yun nga sabi ko, pagsubok yung trial yun ni Lord. So, kailangan lang nating isipan kung anong pwede nating gawin na paraan para masolusyonan yung problema na yun. Yung ganun na lang yung gagawin natin. Basta lang, pagpasa Diyos na lang natin yung mga ganyang bagay. Diba? So, yun. Sana, yung request mo, pagbigyan ng may-ari na malagyan doon ng drainage.
Tapos may nag-comment na, Na? sabi, palagi naman daw tayo doon, palagi naman daw tayo nagbibisita doon, bakit daw hindi na natin nakita kung may mga bakal na nilagay o ano, o wala. Eh, doon sa may pinakailalim po, hindi po namin yun makikita kasi pagpunta namin doon, di ba may ano na siya? Hindi, at saka ano yun, yung sa part na yun na gumuho, dumating kami doon, tayo na yun. Kasi hindi kami araw-araw nandun guys, ano lang kami doon pumupunta every 3 days o every second day. So may time yun na pagdating namin doon, nakatayo na yung pader na yun, doon sa may side na yun. So, Kasi nga nagtiwala kami na hindi na namin para busisiin yun. Kasi nagtatrust kami, nagbigay kami ng trust kasi unang-una beneficiaries natin. Nagbibigay kami doon ng trust kaya hindi na namin para silip-silipin palagi yung kung saan yung nilagay yung bakal, 'di ba? Hindi nga kami doon nagtatanong ilang semento na gamit nyo ngayong araw. Walang ganun. kasi nakakahiya. Oo, Kami basta't yung nag-trust nahihiya. na lang kami sa part na yun. Then yun, kaya bihira kami doon pumunta. Kung minsan nga, inaabot 4 na araw bago kami doon napunta. Kung minsan, kapag sasahod lang sila, tsaka lang kami napunta. Kasi nga, alam ko naman mapagkakatiwalaan sila. Kaya inano ko na sa kanila. Kumbaga, pinabayaan ko na i-handle nila yun. Kasi, wala, nandun yung trust eh. Nagbigay tayo ng trust. Kaya hindi na namin para laging i-check yun guys, yung part na yun. Kaya hindi namin alam yun na walang ganun, na wala palang bakal yun. Pero sabi naman ni Kuya Aris meron daw eh. Hindi ko lang alam kung saan part yung sinasabi niya na may mga bakal naman daw. Pero yan na lang natin. Ano na lang. Sabi ko nga pagpasa-Diyos na lang natin. Mga ganyang bagay pagpasa-Diyos na lang yan. Alright, so maraming salamat sa pagsama nyo sa ano na to, sa vlog na to. So thank you so much. At ano lang, supportahan nyo lang po sana yung Team Marcos sa mga charity vlogs na ginagawa namin. At ano pa ba? Ayun, sana marami pa tayong mission na magawa. So salamat po and ingat kayo palagi, especially sa mga OFW natin.